Welcome back muli sa aking channel. Gagawa na naman tayo ng panibagong explanation o tutorial about sa ating amilyar. Yung may mga bahay po dyan at nakakuha ng mga property, bahay sa mga subdivision, kailangan nyo po ma-update ang inyong amilyar. Okay? Paano ba tayo magbabayad ng tama? Paano ba tayo magbayad ng tama sa ating amilyar? O ito po, paano magbayad o saka mga tip kung paano bayaran. Okay? Para tayo ay makareceive ng mga discount. Kung kayo po ay mayroong property ngayon, kayo po ay nagbabayad ng inyong amilyar ngayon na hindi kayo nakakatanggap ng discount, ito po, pwede po tayo magbayad sa loob ng isang taon. Biglaan po, sa isang taon pwede natin bayan kung makakaluwag tayo. Pero yung po magbayad ng 12 months sa loob ng isang taon, yun po ay makakatanggap po kayo ng hindi tataas sa 20% discount. Tamon, laking bagay na po yun. Pwede na natin ipandagdag yun sa susunod na bayarin natin sa ating amilyar. Yung pangalawa po, kung hindi naman po natin kaya magbayad ng ganon sa isang taon, mabigat, medyo mabigat sa atin. Okay? Pwede natin gawing quarterly. Quarterly po tayo magbayad, every 3 months pwede tayo magbayad. Sa loob ng isang taon, 4 na beses tayo magbabayad. Diba? Halimbawa, sa isang taon, January, February, March. Katapusan ng March, bago magkatapusan po ng March, magbayad ka na. Yun ay makakakuha ka ng 10% discount. Yun po yun. Ituloy-tuloy mo yun. Tapos, simula naman June, July, August, yun. Yung quarterly po, ibig sabihin, ituloy mo lang yun hulog ganon. Quarterly, second, ganyan. Ituloy mo lang yun po. Nakapayad na po kayo ng 3 buwan. Sa second buwan ulit, magbabayad ulit kayo. Mula naman ulit, po sa baba, nakapagbayad ulit kayo ng 3 buwan. Magbayad ulit kayo ng second quarter. Diba? Mula June, July, August, September. Tapos, mula September hanggang babayaran nyo po bago yun mag-i-in 3 buwan na yon. Pag hanggang huli po, December, bayad ulit kayo sa pinaka last working ng December. Yung papapasko. Yun, magbabayad po kayo ulit yun. Makaka-charge po kayo sa 10% discount yun. Pag nagbayad po kayo ng quarterly. Sabihin yun, quarterly. Sabihin, ang laking bagay na po yun. Kung hindi naman natin kakayanin sa taunan tayo magbabayad, isikapin na lang natin magbayad sa quarterly. At makakatanggap tayo ng 10% discount. At may idadagdag na lang natin ulit yun sa susunod na atin amilyar. Sipin nyo po, kung di natin sipihin nyo po isang taon, mayroon kang discount na hindi tataas sa 20%, tapos sa quarterly, mayroon kang magbayad ka ng quarterly, mayroon kang 10% discount. Saan po yung makikita po yun? Yun po. Kung ang tanong naman po, saan na pupunta yung binabayad natin doon sa amilyar na sinisingil nila na pinaka-tax, ito yung real property tax, kung saan napupunta. Ito po yung tinutulong nila sa tao na nangangailangan o kaya yung mga kalsadang sira o anuman pwedeng ipagawa doon sa lungsod kung saan ka nakatira. Yun ang gagamitin nila pang gastos para makaipon sila ng tax. Ganun po lang yun. Kaya po, huwag tayong magtataka kung may amilyar. Siyempre, naninirahan ka sa lungsod Yun nga lang na itutulong mo sa pagbabayad ng tax ng iyong property. Kasi sabihin, titira ka lang, hindi ka magbabayad, di ba? Paano? Kung halimbawa mayroon kang hingiin sa kanila, sir, ang ganitong kalsada hindi kailangan namin paggawa. Saan sila kukuha? Hindi ka nagbabayad ng amilyar. Di ba? Tapos guys, pag halimbawa, hindi mo po ito nabayaran, hindi ka nakakapagbayad, nalilit ka ng pagbabayad, di ba? Hindi ka nakakapagbayad ng 1 buwan, 2 buwan, may patong po yun na interest. Sa isang buwan, may 2% po sila ipinapatong. Yun po ang pinapatong nilang pinakatubo, pinaka-interest sa hindi mo pagbabayad. Kung halimbawa, 3 buwan hindi ka nakabayad, nalit ka ng pagbayad, tapos pangatlong buwan, magbabayad ka ng 3 buwan. Ayun po, lahat ng 2% sa bawat buwan, babayaran mo yun. Kung halimbawa, magbabayad ka ngayon, magbabayad ka ng 1 buwan, plus yung 1 buwan, kasi di mo kaya yung magbayad, ibabayaran mo yung tax mo lang yung nakakambuan.
ano ka po, lalong magpapagastos ka dahil bakit? Yung tubo ng isa, bababayaran mo. Bawa, 2 buwan ka magbabayad. Unang buwan hindi ka nagbayad. Pangalawa, nagbayad ka. Isasama mo sa bayad. Diba? Tapos, ang 2% dito at 2% dito, babayaran mo yon. Pagkasama na yon. Kung halimbawa, may 6 na buwan ka hindi ka nakabayad, ang magbabayad ka ng 3 buwan, ang interest nito at interest nito siguro, kukunin na. Di ko alam kung pwede yon. Yung magbabayad ka ng, yung bayarin mo 6 na buwan, tapos babayaran mo 3 buwan. Ay, di ko alam kung ano, mahirap po siguro yon. Kailangan siguro kukunin yung interest ng 2% dito sa 3 buwan, ay 6 na buwan, isasama nun sa pagbayad mo sa first. Di mahirap po yun. Di ko alam kung paano po ang posisyon yung pag hindi mo babayad. Kailangan po talaga updated ka magbayad. Kasi kung hindi ka magbabayad, ang 6 na buwan ang bayaran mo. Guys, kung pwede kaya yon sa inyo po, opinion. Kung halimbawa ang bayaran mo 6 na buwan, tapos babayaran, halimbawa, January, February, March, April, May, June, hanggang June ang iyong babayaran. Ang bayaran mo. Paano kung ang pera mo pang 3 buwan lang? Pwede kaya yon babayaran mo? Hindi natin alam Ako din, hindi ko alam. Pero para sa akin, sigurado ka nang magbabayad dito ng bawat 2% sa bawat buwan na pinapatong nilang sa buwis mo sa bawat buwan. 2% po interest yan. O ilan, 3 buwan. Hindi natin alam kung isasama na yan. Hindi natin alam, itutotal na nilang lahat yan. Sa 6 na buwan yan, itutotal na nila. Tapos ngayon magbabayad ka ng 3 buwan. Hindi malaki tuloy ikaw po ang magkakaroon ng problema siguro. Mapapalaki ang gastos mo. Dapat talaga, sikapin nyo po na buwan-buwan, kung di talaga kaya ng 3 buwan yung babayaran, huwag nyo nang habulin yung discount. Pag ang discount talaga, napakahalaga, malaking tulong yan. Sikapin natin talagang makabayad ng 3 buwan para naman may 10% tayong discount. Kung alam nyo po mag-compute ng discount, ng list discount, yun po, madali lang po. Makikita naman sa yan, itatimes nyo lang list 10% discount. Kung hindi naman, sikapin na lang po natin magbayad ng buwan-buwan ng amilyar. Sayang po yan. Lalaki at lalaki po yun. Yung 2% po, napakalaking bagay yan. Dapat yung 2% na yan, idadagdag na lang natin pambayad sa susunod na amilyar natin. Malaking bagay po yun. Sana po, makapulot kayo sa ganitong pamamaga na pagbabayad ng buwis natin sa ating property. Wag po natin baliwalain yan sa pagbabayad ng property. Napakahalaga po yan. Kailangan po na yan. Kasi po, pag hindi po natin mabayaran yan, yung lahat ng buwis ng ating property, pwede nilang iilit yung bahay natin at ikunin at ibenta po sa iba. Huwag natin balain, hindi na tayo magbabayad ng amilyar. Napakahalaga po ng amilyar. Huwag natin, pamilyar lang yan kasi ganyan. Baka someday hindi mo na malayo na malaking bayaran sa amilyar, bigla ka po napaalis sa bahay mo. Hindi sayang. Yun po, huwag tayong manghinayang sa pinabayad natin buwis sa ating bahay. Kasi bahay mo yan. Alagaan mo, mahalin mo. Pinaghirapan mo yan. Dahil lang sa amilyar, hindi ka makakabayad. Diba? Sana po, makapulot tayo sa ganitong sitwasyon. Itong vlog na ito, sana nakatulong sa iyo sa about sa amilyar. Ito po ay kailangan nyo magbayad. Yun lang po. Mahalin natin ang ating property. Kaya kung nagustuhan mo itong aking vlog, please subscribe, like, and share.